Traitor! Isang salitang dumurog sa huling hibla ng buhay ni Maya Briggs habang nakaratay sa hapag ng kamatayan. Habang naghihingalo siya sa panganganak, ang asawang si Dex at ang biyenang si Aling Tessie ay nagpaplano na kung paano paghahati-hatian ang kanyang pinaghirapang bahay sa labas ng operasyon. Walang awa, walang konsensya. Ngunit nagkamali sila. Ang bawat luhang pumatak sa malamig na sahig ng ospital ay magiging lason sa kanilang kasakiman. Isang ina, dalawang sanggol, at isang lihim na pagbangon. Mabubuhay ba si Maya para sa kanyang mga anak? O tuluyan na siyang lalamunin ng dilim ng kataksilan? Siguraduhin mong makuha ang pirma niya sa transfer of rights bago siya tuluyang mawalan ng malay, Dex. Sayang ang bahay. Kailangang sa atin mapunta ang titulong yon kung sakali mang hindi na siya makaligtas sa operasyong ito. Ang boses na yon ni Aling Tessie, ang biyenan na itinuring niyang sariling ina, ay tila isang malamig na patalim na humiwa sa gitna ng nagngangalit na sakit na nararamdaman ni Maya Briggs. Sa loob ng operating room ng Harlow Hospital, kung saan ang amoy ng gamot at kalsiyum ay tila sumasakal sa kanyang hininga, bawat salitang binitawan ng matanda ay mas masakit pa kaysa sa bawat hiwa ng anesthesia sa kanyang balat. Nakatihaya si Maya, ang kanyang katawan ay tila isang lupang tigang na pilit binibiyak ng kalikasan. Sa bawat pag-ire, sa bawat patak ng pawis na humahalo sa kanyang mga luha, ang tanging dalangin niya ay ang kaligtasan ng kambal sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa kabila ng manipis na pintong salamin, ang lalaking nangako sa kanya ng habang buhay ay abala sa pakikipag-usap sa kamatayan, hindi para pigilan ito, kundi para pagkakitaan ang kanyang paglisan. Don't worry, Ma. I'll make sure everything is settled. Kailangan nating kumilos habang groggy pa siya sa gamot. Hindi natin pwedeng hayaang mapunta sa pamilya niya ang pinaghirapan ko. Tugon ni Dex. Pinaghirapan? Gustong sumigaw ni Maya, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Ang bahay na tinutukoy ni Dex ay bunga ng 5 taon niyang pagtatrabaho bilang call center agent, ng mga gabing wala siyang tulog at ng mga pagtitipid na ginawa niya habang ang asawa ay laging naghahanap ng trabaho na hindi naman dumarating. Ang bawat hollow block ng bahay na yon ay dinilig ng kanyang dugo at pawis. Ngunit ngayon, sa harap ng pintuan ng kabilang buhay, itinuturing na lamang siyang isang sagabal na kailangang pirmahan. Ramdam ni Maya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri. Ang ingay ng mga kagamitang medikal sa paligid ay tila nagiging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang bawat tibok ng kanyang puso na makikita sa monitor ay tila isang mabilis na paghakbang palayo sa mundong ito. Sa gitna ng dilim na unti-unting lumalamon sa kanyang paningin, isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang palad. Huminga ka, Maya. Huwag kang susuko. Tumingin ka sa akin. Ang baritono at kalmadong boses ni Dr. Admi ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Isipin mo ang mga anak mo. Kailangan ka nila. Tiningnan ni Maya ang doktor. Sa likod ng maskara nito, nakita niya ang isang pares ng mga matang puno ng malasakit. Isang kabaligtaran sa mga matang mapagsamantala na naghihintay sa labas. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na lamang dahil sa panganganak. Ito ay ang unti-unting pagdurog ng kanyang puso, na tila isang basong kristal na itinapon sa semento. Ang bawat alaala ng kanilang matatamis na sandali ni Dex ay tila mga anino na lamang na nanunuya sa kanya. Ang mga pangako ng proteksyon ay naging mga tanikala ng pagtataksil. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Maya ang bigat ng kawalan ng katarungan. Bakit ang isang pusong nagmahal ng tapat ay kailangang magwakas sa isang malamig na silid, habang ang mga taong pinag-alayan niya ng buhay ay nagdiriwang sa kanyang nalalapit na pagkawala. Ang kanyang pandama ay tila humihiwalay na sa kanyang katawan. Ang kaninang mainit na kamay ni Dr. Admi ay tila nagiging malayo.
Ang huling narinig niya ay ang muling pagsasalita ni Aling Tessie sa labas, na tila isang buwitreng naghihintay ng huling hininga ng biktima. Dex, pirmahan mo na ang mga papel para sa punerarya habang maaga pa, para hindi tayo maggahol sa oras kung sakali. Isang mapait na ngiti ang namuo sa isipan ni Maya bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Kung ito na ang dulo, kung ang kanyang pag-ibig ay nauwi lamang sa isang negosyo, mayroon pa bang puwang ang himala sa isang mundong pinatatakbo ng kasakiman? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang pait ng kataksilan bago ang kanyang pag-ibig ay maging isang nagbabagang apoy ng paghihiganti? Ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Madalas, ito ay isang bilangguan kung saan ang bawat bulong ay nagiging kulog na dumudurog sa kaluluwa. Para kay Maya, ang mundong kanyang ginagalawan sa mga sandaling ito ay isang madilim at walang hanggang karagatan. Rinig niya ang lahat, damang-dama niya ang bawat dampi ng hangin sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang katawan ay tila isang rebultong yari sa bato. Mabigat, malamig, at ayaw sumunod sa kanyang utos. Sa loob ng intensive care unit, ang tunog ng ventilator ay tila isang mechanical na buntong hininga na pilit nagpapanatili sa kanyang hininga. Sa kabilang dako ng manipis na kurtina, narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang mabibigat na hakbang na kilalang kilala ng kanyang puso. Hon, Maya, bakit mo naman kami ginaganito? Paano na ang mga bata? Paano na ako? Ang boses ni Dex ay basag, puno ng kunwaring pait, na kung hindi lamang narinig ni Maya ang usapan nito sa labas ng operating room, baka naniwala pa siya. Naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi ni Dex sa kanyang noo. Isang halik na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit ngayon ay tila lason na humahapdi sa kanyang balat. Umayos ka nga, Dex. Punasan mo yang mga mata mo, baka may makakita sa atin. Mukha kang timang. Ang matalas na bulong ni Aling Tessie ay bumasag sa dramang ginagawa ng kanyang anak. Narinig ni Maya ang kalasing ng mga plastik na upuan habang nauupo ang dalawa malapit sa kanyang ulunan. Walang bakas ng panalangin, walang hiling para sa kanyang paggaling. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang bumigat sa amoy ng kasakiman. Mama, sabi ng doktor, stable na raw siya pero hindi nila alam kung kailan magigising. Baka raw maging gulay na ito habang buhay. Wika ni Dex na ngayon ay wala na ang panginginig sa boses. Sayang ang pera sa ICU. Isang araw pa lang tayo rito, butas na ang bulsa ko. Yun na nga ang sinasabi ko sa'yo, sagot ni Aling Tessie. Kailangang makuha natin ang pirma niya sa dokumentong ito habang hindi pa siya idinedeklarang incapacitated ng korte. Kapag nangyari iyon, mahihirapan na tayong ilipat ang titulo ng bahay sa pangalan mo. At yung insurance policy niya, kailangan nating masigurado na ikaw ang tanging beneficiary, hindi ang mga kapatid niya o yung mga bata. Gusto ni Maya na sumigaw. Gusto niyang imulat ang kanyang mga mata at ituro ang pintuan para palayasin ang mga buwitreng ito. Ang kanyang mga anak, ang kanyang kambal na halos hindi pa niya nasisilayan, ay itinuturing na lamang ng mga balakid sa planong pagnanakaw ng kanyang asawa at biyenan. Bawat salita ni na Dex ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong habang siya ay buhay pa. Naramdaman ni Maya ang paghawak ni Dex sa kanyang kanang kamay, ngunit hindi ito ang hawak ng isang asawang nag-aalala. Ramdam niya ang pagpisil ni Dex sa kanyang mga daliri. Pilit na ibinabaluktot ang mga ito para humawak sa isang matigas at manipis na bagay, isang ballpen. Sige na, Maya. Pirmahan mo na ito para hindi ka na mahirapan. Para rin ito sa kinabukasan natin. Bulong ni Dex sa kanyang tenga. Ang kanyang hininga ay tila isang malamig na simoy ng kamatayan. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at narinig ang mabilis na paglakad ni Nurse Lita. Mr. Briggs, anong ginagawa niyo? Bawal pong galawin ang pasyente ng ganyan, lalo na't marami siyang swero.
Agad na naramdaman ni Maya ang pagbitaw ni Dex. Ang tension sa silid ay tila isang kwerdas na biglang napatid. Nurse. Tinitingnan ko lang kung may pakiramdam na siya. Akala ko kasi gumalaw ang mga daliri niya. Mabilis na pagdadahilan ni Dex, ang boses ay muling bumalik sa pagiging malungkot na asawa. Ganun po ba? Pasensya na. Kailangan ko lang tingnan ang kanyang vitals at kailangan niyo na ring lumabas. Tapos na ang visiting hours para sa ICU. Seryosong tugon ni Nurse Lita. Ramdam ni Maya ang presensya ng nurse sa kanyang tabi. Ang maingat na pag-aayos nito sa kanyang kumot. Sa kabila ng kanyang pagkakakoma, naramdaman ni Maya ang isang munting pag-asa. May nakakakita sa kanila. Hindi siya nag-iisa sa dilim. Bago lumabas ang mag-ina, narinig ni Maya ang huling bulong ni Aling Tessie kay Dex, malapit sa pinto. Bumalik tayo mamayang madaling araw. Kapag tulog na ang mga nurse, hindi pwedeng hindi natin makuha ang pirma niya bago siya tuluyang mawala. Naiwan ang katahimikan sa loob ng ICU, maliban sa ritmo ng ventilator. Sa ilalim ng kanyang mga talukap, ang isipan ni Maya ay nagsisimulang magising sa isang bagong katotohanan. Ang pag-ibig na kanyang ipinaglaban ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit sa bawat pintig ng kanyang puso, na pilit nilang pinapatigil, may isang bagong lakas na nabubuo. Kung ang kanyang katawan ay isang bilangguan, ang kanyang pandinig, ang magiging sandata niya. Bawat lihim, bawat plano, at bawat kataksilan ay itatala niya sa kanyang gunita. Hanggang kailan mananatiling nakapikit ang mga mata ni Maya habang ang kanyang mundo ay unti-unting ninanakaw sa harap niya. At ano ang gagawin ni Dr. Admi kapag nalaman niyang ang pasyenteng pilit niyang isinasalba ay pinapatay na ng sarili nitong pamilya sa loob mismo ng kanyang ospital? Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa paglipas ng panahon. Ang ilan ay nananatiling bukas, naghihintay ng pagkakataong mabigyan ng katuturan ang bawat luhang ibinuhos sa gitna ng kawalan. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, nakatitig si Dr. Admi sa isang luma at kupas na larawan na nakatago sa ilalim ng salamin ng kanyang mesa. Isang babaeng nakangiti, may bulaklak sa buhok at may dalang pag-asa sa kanyang mga mata. Si Lani, ang kanyang asawa. 10 taon na ang nakalilipas, ngunit ang bawat segundo ng gabing iyon ay tila isang pelikulang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang amoy ng dugo, ang malamig na pawis sa kanyang mga palad, at ang nakabibinging katahimikan nang tumigil ang monitor ng puso ni Lani habang isinisilang ang kanilang anak na hindi rin pinalad na huminga. Doon, sa ilalim ng malupit na ilaw ng operating room, nangako si Admi sa kanyang sarili. Hinding-hindi na siya papayag na may isa pang ina na mawawala sa kanyang paningin. Hinding-hindi na siya mabibigo. Tumayo siya at naglakad patungo sa neonatal nursery. Sa kabila ng salamin, nakita niya ang 2 maliliit na anghel na nakahiga sa kanilang mga incubator. Ang kambal ni Maya, ang kanilang maliliit na dibdib ay sabay na tumataas at bumababa. Isang himala ng buhay sa gitna ng trahedya. Isang pait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang mga ito. Ang mga batang ito ay may mga matang tila kay Maya. Ngunit ang kanilang kapalaran ay nakabitin sa isang manipis na sinulid ng kataksilan. "Doc, stable na po ang kambal," wika ni Nurse Lita na lumapit sa kanyang tabi. Pero yung pamilya ni Maya, "Doc, parang mas interesado pa sila sa kung magkano ang magagastos kaysa sa kalagayan ng mga bata." Huminga ng malalim si Admi. Ang kanyang panga ay tumigas sa matinding pagpipigil. "I know, Lita." Ramdam ko ang dilim sa paligid ng asawa niya. Parang may kung anong pamilyar sa kasakiman nila na hindi ko maipaliwanag. Hindi nagtagal. Naglakad si Admi patungo sa silid ni Maya sa ICU. Ang regular na tunog ng monitor ay tila isang munting orasan na nagbibilang ng pagkakataon. Naupo siya sa tabi ng kama ni Maya at pinagmasdan ang maputla nitong mukha. Hinawakan niya ang dulo ng kumot nito at maingat na inayos, isang kilos na puno ng paggalang.
at malasakit na higit pa sa tungkulin ng isang doktor. Maya, alam kong naririnig mo ako. Mahinang simula ni Admi. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na silid. Napakaganda ng mga anak mo. Isang lalaki at isang babae. Malalakas sila, katulad mo. Pero kailangan kanila, Maya. Huwag kang susuko sa dilim na gustong lumamon sa'yo. Huwag mong hayaang ang mga taong hindi marunong magmahal ang magsulat ng huling kabanata ng buhay mo. Ikinuwento ni Admi kay Maya ang tungkol kay Lani. Ang tungkol sa sakit na naging pundasyon ng kanyang pagiging doktor. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng emosyon. Isang pag-amin na hindi niya kailanman naisabi sa iba. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Dr. Admi, ang sikat na surgeon. Siya ay isang lalaking naghahanap din ng paghilom sa pamamagitan ng pagliligtas sa iba. Noong nawala ang asawa ko, pakiramdam ko ay nawalan din ng saysay ang mundo. Pero ikaw, may pagkakataon ka pa. Isang pagkakataong hindi na ibigay sa akin. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng nursery na matatagpuan sa dulo ng hallway ay bumukas. Ang malakas at sabay na iyak ng dalawang sanggol ay umaling-aungaw sa tahimik na pasilyo, tumagos sa makapal na dingding ng ICU at tila isang tawag ng kalikasan na naghahanap ng kalinga ng isang ina. Nanlaki ang mga mata ni Admi nang makita ang isang hindi inaasahang pangyayari. Ang kanang kamay ni Maya na nakapatong sa kama ay biglang kumitig. Ang kanyang hintuturo ay bahagyang tumaas at muling bumagsak. Isang munting kilos na tila isang sagot sa iyak ng kanyang mga anak. Maya, bulong ni Admi, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Maya, naririnig mo ba sila? Ngunit bago pa man muling makagalaw si Maya, ang anino ni Dex ay humarang sa salamin ng pinto ng ICU. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at dilim habang nakatingin sa doktor na tila may lihim na binubulong sa kanyang asawa. Saan nakuha ni Maya ang lakas para tumugon sa iyak ng kanyang mga anak sa kabila ng kanyang kalagayan? At anong gagawin ni Dex kapag nalaman niyang ang asawang inaasahan niyang hindi na magigising ay nagsisimula nang bumalik mula sa pampang ng kamatayan? Ang bawat pagbagsak ng butil ng rosaryo sa pagitan ng mga daliri ni Aling Tessie ay tila tunog ng isang kontrata sa gitna ng katahimikan ng chapel sa loob ng ospital. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa pagbigkas ng mga dasal, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakapikit. Ito ay nakatitig ng matalim sa imahe sa altar, tila nakikipagtawaran sa tadhana. Panginoon, kuhanin niyo na po siya. Huwag niyo na po siyang pahirapan pa. Bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng kunwaring awa na sapat nang makalinlang sa sinumang dadaan. Mas mabuti nang mamahinga na si Maya kaysa maging pabigat sa aking anak. Alam niyo naman po, mahirap lang kami. Wala kaming pambayad sa lahat ng ito. Ito ang sining ng pagpapanggap ni Aling Tessie, ang paggamit ng kabanalan para itago ang isang pusong kasing tigas ng semento. Para sa kanya, ang kamatayan ni Maya ay hindi isang trahedya. Ito ay isang pagkakataon, isang pintuan patungo sa kasaganaan na matagal na niyang inaasam. Ma, ano ba? Kanina pa kita hinahanap. Ang boses ni Dex ay bumasag sa kanyang panalangin. Pumasok ang kanyang anak sa chapel, ang mukha ay gusot at halatang hindi nakatulog, ngunit hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa stress ng mga naghahabol sa kanyang utang. Huwag kang sumigaw sa loob ng bahay ng Diyos, Dex, saway ng ina habang dahan-dahang tumatayo. Ano na? Nakuha mo na ba ang pirma? May mga tumatawag na naman sa akin mula sa sabungan. Tinatanong kung kailan mo babayaran ang talo mo noong 1 linggo. Hindi ko makuha. Laging may nurse sa loob, Ma. At yung doktor na yon, si Admi, parang asong laging nakabantay kay Maya.
Inis na sagot ni Dex habang kinakamot ang ulo. Saan ako kukuha ng pambayad? Kapag nakuha ng bangko yung bahay bago natin malipat ang pangalan, wala na tayong mapupuntahan. Kaya nga kailangang mawala na siya, Dex. Habang buhay pa siya, siya ang may-ari ng lahat. Pero kapag nawala siya, ikaw ang tagapagmana. Ang malamig na luhika ni Aling Tessie ay tila isang sumpa sa loob ng banal na silid. Eksaktong sa sandaling iyon, isang babaeng nakasuot ng maikling bestida at may makapal na kolorete sa mukha ang pumasok sa chapel. Si Chloe. Lumapit siya kay Dex at agad na kumapit sa braso nito. Isang kilos na hindi angkop para sa isang pinsan na siyang ipinakilala nila sa mga staff ng ospital. Hon, nababato na ako sa labas. Sabi mo, sandali lang tayo rito. Maktol ni Chloe. Ang boses ay malanding parang pusa. Sandali lang, Chloe. Pinsan kita rito. Tandaan mo yan. Paalala ni Dex habang palingalinga sa paligid. Sa kabilang dako, malapit sa pintuan ng chapel, nakatayo si Nurse Lita. Hawak niya ang ilang chart ng pasyente, ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa 3 taong nasa harap. Bilang isang nurse na matagal nang nagtatrabaho sa ospital, marami na siyang nakitang pamilyang nag-aaway dahil sa pera. Pero ang antas ng kawalang-hiyaan ng mag-inang Briggs ay bago sa kanyang paningin. Naramdaman ni Lita ang pag-akyat ng init ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang lumapit at idura ang lahat ng kanyang pagkasuklam sa harap ng matandang nagpapanggap na banal. Ang bawat salita ng mga ito ay tila lason na sumisira sa dangal ng kanyang propesyon. Ang bawat tawa ni Chloe ay tila isang sampal sa naghihingalong si Maya sa ICU. Magahayop, mahinang bulong ni Lita sa kanyang sarili. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa clipboard. Tila ito na lamang ang pumipigil sa kanya na gumawa ng eksena. Lumabas ang 3 mula sa chapel, nagtatawanan na tila ba nasa isang parke at hindi sa isang pasilidad kung saan nakikipaglaban para sa buhay ang asawa ni Dex. Naglakad sila patungo sa dulo ng madilim na hallway, malayo sa mga mata ng maraming tao. Sa anino ng isang malaking poste, huminto sina Dex at Chloe. Akala nila ay walang nakakakita. Doon, sa gitna ng kadiliman at sa harap ng nagdarasal na ina ni Dex, ay niyakap ng lalaki ang kanyang kabit at hinalikan ito ng madiin. Isang halik na puno ng pagtataksil, habang ang kanyang asawa ay nakakabit pa rin sa mga makina para lamang makahinga. Ngunit hindi nila alam, sa kabilang dulo ng hallway, nakatayo si Dr. Admi. Hawak nito ang isang stethoscope. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pinagmamasdan ang rurok ng kawalang-hiyaan ng lalaking dapat sana ay nagluluksa. Anong gagawin ni Dr. Admi sa ebidensyang kanyang nakita? At gaano kalalim ang utang ni Dex sa sugal na handa niyang isakripisyo ang buhay ng ina ng kanyang mga anak para lamang sa pera. Ang pagbabalik ng malay ni Maya ay hindi katulad ng isang magandang panaginip na dahan-dahang naglalaho. Ito ay tila isang marahas na paghila mula sa ilalim ng malamig at madilim na lawa. Ang unang pumasok sa kanyang pandama ay ang masangsang na amoy ng alkohol at ang tuyong pakiramdam sa kanyang lalamunan na tila nilalamon ng buhangin. Ngunit bago pa man niya maidilat ang kanyang mga mata, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang boses na tila isang lason na agad na nagpakulo sa kanyang dugo. Kailangang mailipat na natin siya sa charity ward o kaya sa mas murang pasilidad sa labas, Dex. Hindi na biro ang bill dito sa Harlow. Sa bawat oras na nakahiga siya rito, unti-unting nauubos ang perang dapat ay para sa atin. Ang boses ni Aling Tessie ay walang bahid ng awa. Tila ba nagbibilang lamang ng mga panindang na bulok sa palengke. Ma, baka mahalata tayo ng doktor. Sabi ni Dr. Admi, kailangan niya ng maayos na pasilidad para makarecover. Sagot ni Dex, ngunit walang bakas ng pagtutol sa kanyang tono, kundi puro pangamba para sa sarili nilang kapakanan. Pero tama ka,
Kapag nailipat natin siya sa malayong ospital, mas madali nating magagawa ang plano. Doon, walang masyadong titingin kung ano ang pinapapirmahan natin sa kanya. Sa likod ng kanyang mga nakapikit na talukap, naramdaman ni Maya ang isang matinding panginginig sa kanyang kalooban. Ito ba ang lalaking pinangakuan niya ng katapatan? Ito ba ang pamilyang inalayan niya ng bawat sentimo ng kanyang pinaghirapan? Ang bawat salita nila ay tila mga martilyo na nagpapaguho sa huling muog ng kanyang pagmamahal. Isang matinding desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na isinilang mula sa pait at galit. Hinding-hindi niya ipapaalam na gising na siya. Mananatili siyang isang anino, isang bangkay na nakakarinig. Hanggang sa makuha niya ang lahat ng kailangan niya para durugin ang mga taong ito. Pinilit ni Maya na panatilihing kalmado ang kanyang paghinga. Pinigil niya ang bawat muscle sa kanyang mukha na gumalaw kahit na gusto na niyang isigaw ang lahat ng kanyang pagkasuklam. Naramdaman niya ang pagbukas muli ng pinto at ang pagpasok ng isang tao na may kasamang simoy ng kalinisan at malasakit. Si Dr. Admi. Tumigil ang pag-uusap ni Dex at Aling Tessie. Narinig ni Maya ang paglapit ng doktor sa kanyang tabi. Naramdaman niya ang malamig na dulo ng stethoscope sa kanyang dibdib. Ngunit higit pa sa pisikal na pagsusuri, naramdaman niya ang biglang pagtigil ng kamay ng doktor sa kanyang braso. Kumusta ang pasyente, Doc? May pag-asa pa ba siyang magising? O dapat na ba kaming maghanda sa pinakamasama? Tanong ni Dex. Ang boses ay muling nagsuot ng maskara ng kalungkutan. Hindi agad sumagot si Dr. Admi. Tila may napansin siya sa monitor ng puso ni Maya. Isang munting pagbabago sa ritmo na hindi mapapansin ng ordinaryong tao. Tumingin ang doktor sa mukha ni Maya at sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng isang lihim na komunikasyon sa pagitan ng dalawa. Alam ni Admi. Alam ng doktor na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na natutulog, kundi nakikinig. Ang kalagayan ni Maya ay maselan. Seryosong tugon ni Dr. Admi. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Maya. Ngunit ang utak ay isang misteryosong bagay. Minsan, ang pasyente ay nagigising hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa matinding pangangailangan na protektahan ang kanyang sarili. Sa ngayon, mas mabuting manatili siya rito sa ilalim ng aking pangangalaga. Ang anumang paglilipat sa kanya sa ibang pasilidad ay maaaring ikamatay niya. Narinig ni Maya ang pagsinghal ni Aling Tessie, isang tunog ng pagkadismaya na tila hindi nila nakuha ang gusto nila. Ganoon po ba, Doc? Sige po, lalabas muna kami para kumuha ng pagkain. Nang masiguro ni Dr. Admi na nakalabas na ang mag-ina, dahan-dahan siyang yumuko malapit sa tenga ni Maya. Maya, alam kong gising ka. Nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso mo nang marinig mo sila. Huwag kang mag-alala. Ang iyong lihim ay ligtas sa akin. Magpahinga ka muna. Palakasin mo ang iyong loob. Darating ang oras na kailangan mo nang bumangon at narito ako para tulungan ka. Isang munting patak ng luha ang dahan-dahang kumawala sa sulok ng mata ni Maya. Isang patak na agad na pinunasan ni Dr. Admi gamit ang kanyang malinis na panyo bago pa man ito makita ng iba. Ang ugnayang nabuo sa pagitan nila sa sandaling iyon ay hindi lamang sa pagitan ng doktor at pasyente. Ito ay isang alyansa ng dalawang kaluluwang kapwa, may sugat ng nakaraan. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Muling bumukas ang pinto at pumasok si Aling Tessie na may dalang isang pirasong papel at isang ballpen. Sa pagkakataong ito, wala na si Dr. Admi sa tabi ni Maya dahil may kinausap itong nurse sa pintuan. Lumapit ang matanda sa kama ni Maya. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakapangingilabot na ngiti habang tinitingnan ang manugang na tila isang hayop na kakatayin. Kinuha ni Aling Tessie ang kanang kamay ni Maya, ang kamay na mahinan pa at tila walang buhay. Alam ko namang hindi mo na ito kailangan, Maya. Isang pirma lang at magiging madali ang lahat para sa amin ni Dex. Tutal, mamatay ka rin naman
Bakit hindi mo pa ibigay ang bahay sa amin ng maayos? Bulong ni Aling Tessie habang pilit na isinisiksik ang ballpen sa pagitan ng mga daliri ni Maya. Naramdaman ni Maya ang diin ng ballpen sa kanyang balat. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagkatao ay gustong manlaban, gustong itulak ang matanda. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang manatiling tulog habang ang kanyang biyenan ay pilit na ginagalaw ang kanyang kamay para gumuhit ng isang pekeng pirma sa dokumento. Sa gitna ng tensyong iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Nurse Lita na may dalang gamot. Aling Tessie, anong ginagawa niyo sa kamay ng pasyente? Napatalon ang matanda sa gulat at mabilis na itinago ang papel sa ilalim ng kanyang bag. Ngunit ang ballpen ay nalaglag sa sahig at gumulong sa ilalim ng kama ni Maya. Sino ang taong tinutukoy ni Maya sa kanyang isipan na tutulong sa kanya sa labas ng ospital? At ano ang gagawin ni Aling Tessie kapag nalaman niyang hindi lamang si Dr. Admi ang nakakakita sa kanyang mga masasamang balak? Huwag kang matatakot, Maya. Nandito na ang asawa mo. Ligtas ka na sa piling ko. Kalimutan mo na ang lahat ng sakit. Ang mahalaga ay gising ka na at magkakasama na tayo. Ang mga salitang yon ni Dex ay tila malambot na seda na bumabalot sa leeg ni Maya, dahan-dahang humihigpit hanggang sa hindi na siya makahinga. Idinilat ni Maya ang kanyang mga mata ng dahan-dahan. Pilit na itinatago ang naglalagablab na puot sa likod ng isang malabong tingin. Ang liwanag ng puting kisame ng ospital ay tila sumasariwa sa bawat alaala ng kataksilan na narinig niya noong siya ay nasa pagitan pa ng buhay at kamatayan. Dex! Mahinang tawag ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Nasaan ako? Sino? Sino ka? Isang mabilis na sulyap ang nagpalitan sa pagitan ni Dex at Aling Tessie. Nakita ni Maya ang isang munting kislap ng tagumpay sa mga mata ng kanyang asawa. Isang kislap na nagsasabing mas madali niyang mabibilog ang ulo ng isang babaeng walang alaala. Hon, it's me, Dex, asawa mo. Mabilis na lumapit si Dex at hinawakan ng kamay ni Maya. Ang kanyang haplos ay tila isang malamig na uod na gumagapang sa balat ng babae. Nagkaroon ka ng komplikasyon sa panganganak. Halos mawala ka sa amin. But thank God, you're back. Huwag kang mag-alala kung wala kang maalala, I'll help you. I'll take care of everything. Sa loob-loob ni Maya, gusto niyang idura ang lahat ng kanyang pagkasuklam sa mukha ng lalaking ito. Naalala niya ang bawat detalye ng usapan ni Dex tungkol sa kanyang insurance, tungkol sa pagkuha sa bahay na siya ang nagbayad, at ang pagmamaliit sa kanyang buhay. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pinilit niyang magmukhang mahina. Isang biktima ng pagkakataon na handang maniwala sa bawat kasinungalingan. Pumasok si Aling Tessie. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng luha habang humahagulgol na lumapit sa kama. Salamat sa mahal na birhen. Maya, anak. Halos maubos ang lahat ng ipon namin ni Dex, mailigtas ka lang. Alam mo ba kung gaano karaming utang ang pinasok ng asawa mo para lang mabayaran ang mga doktor dito? Napakalaki ng utang na loob natin sa mga taong tumulong sa atin. Kaya kailangan nating maging matatag. Ang salitang utang na loob ay tila isang pako na ibinabaon ni Aling Tessie sa konsensya ni Maya. Isang klasikong paraan ng manipulasyon, ang palabasin na siya ang nagkulang, na siya ang may utang, habang sa katotohanan ay sila ang humihigop sa kanyang huling patak ng dugo. Utang? Pag-uulit ni Maya ang kanyang mga mata ay nananatiling walang buhay. Marami ba tayong utang? Huwag mo nang isipin, Lisunhon. Singit ni Dex, sabay haplos sa buhok ni Maya. Ang mahalaga ay makuha na natin ang mga dokumento mula sa bangko para maayos ang lahat. Sabi ng abogado, kailangan lang ng pirma mo para ma-secure ang future ng kambal natin. You trust me, right? Trust. Isang salitang tila isang mapait na biro para kay Maya. Tumango siya ng dahan-dahan, pilit na nilulunok ang suka na umaakyat sa kanyang lalamunan.
Bawat segundo na kasama niya ang mag-inang ito ay tila isang torture sa kanyang kaluluwa. Ang bawat pekeng pag-aalaga ni Dex ay tila isang paalala na ang bahay na itinuring niyang santuwaryo ay isa na palang pugad ng mga ahas. Nang lumabas sandali ang mag-ina para kausapin ang billing department, naiwan si Maya na mag-isa. Ang katahimikan ng silid ay tila bumibigat. Sa ilalim ng kanyang unan, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Dahan-dahan niyang kinapa ito at nakuha ang kanyang cellphone na lihim na itinago ni Nurse Lita roon bago pa man dumating sina Dex. Nang buksan niya ang screen, isang notification ang bumungad sa kanya. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang mga daliri ni Maya habang pinindot ang play. Ang video ay kuha sa isang madilim na parking lot ng ospital. Doon, kitang-kita si Dex na nakayakap kay Chloe, ang pinsan na siyang ipinakilala sa kanya. Narinig niya ang boses ni Dex sa video. "Konting tiis na lang, Chloe. Kapag nakuha ko na ang pirma niya sa transfer of rights, itatapon ko na siya sa probinsya at magsasama na tayo ng maayos." Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Maya. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na hapdi na tila binibiyak ang kanyang dibdib. Namatay ang screen ng cellphone, ngunit ang imahe ng kanyang asawa na humahalik sa ibang babae ay nananatiling nakaukit sa kanyang paningin. Yumakap si Maya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga braso. Sa gitna ng dilim at pait, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang pagbabago. Bakit ang taong pinili mong makasama sa pagbuo ng pangarap ang siya ring unang wawasak sa bawat piraso nito? At hanggang kailan kayang magpanggap ng isang pusong namatay na sa sakit bago ito muling mabuhay para sa isang matinding paghihiganti? Sa bawat pagpatak ng suwero sa plastik na tubo, tila binibilang ni Maya ang bawat segundo ng kanyang muling pagsilang. Hindi na siya ang mahinang babaeng basta na lamang tatanggap ng mga hampas ng tadhana. Ang kanyang katawan ay marupok pa, ngunit ang kanyang espiritu ay nagsisimulang mag-alab, tila isang baga na hinipan ng galit at pagmamahal sa kanyang mga anak. Nang matiyak niyang wala ang kanyang mag-ina, dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata nang may ganap na linaw. Pumasok si Nurse Lita upang palitan ang kanyang IV bag. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, hinawakan ni Maya ang braso ng nurse. "Nurse Lita, kailangan ko ang tulong mo." Bulong ni Maya. Ang boses ay direkta at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Alam kong alam mo ang totoo. Nakita mo sila, di ba?" Napatigil si Lita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, ngunit agad ding napalitan ng matinding habag. "Maya, gising ka na talaga. Akala ko. Nagpapanggap lang ako, Lita. Kailangan ko silang mahuli sa sarili nilang bitag." Putol ni Maya sa kanya. "Tulungan mo akong itago ang lahat ng mahahalagang dokumento sa bag ko. At kung maaari, kailangan ko ng paraan para makatawag sa labas nang hindi nila nalalaman." Tumango si Lita. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matatag na alyansa. "Huwag kang mag-alala, Maya. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. May mga ebidensya rin akong nakikita sa tuwing wala ka sa paningin nila." Hindi pa natatagal ang kanilang pag-uusap nang bumukas ang pinto. Pumasok si Chloe, ang babaeng nagpapanggap na pinsan ni Dex. May dala itong prutas, ngunit ang kanyang kilos ay puno ng kayabangan. Tila siya na ang may-ari ng silid na yon. Nang lumabas si Lita, naiwan ang dalawa sa nakabibinging katahimikan. Lumapit si Chloe sa tabi ng kama ni Maya. Inilapag niya ang mga prutas sa mesa nang walang ingat na lumikha ng isang nakakairitang tunog. Pinagmasdan niya si Maya mula ulo hanggang paa. Isang mapang-uyam na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. "Kawawang Maya," wika ni Chloe. Ang boses ay puno ng pait at panunuya. "Napakaganda mo sana, kaya lang ay masyado kang tanga.
Isang pirma na lang, Maya, at mawawala na sa'yo ang lahat. Pati si Dex. Sa tingin mo ba ay mahal ka niya talaga? Ginagamit ka lang niya para sa bahay na ito. Sa akin siya natutulog sa gabi habang ikaw ay abala sa pagpapakapagod sa trabaho. Inasahan ni Chloe na makakakita ng luha o takot sa mga mata ni Maya. Ngunit laking gulat niya nang dahan-dahang lumingon si Maya sa kanya. Ang tingin ni Maya ay kasing lamig ng yelo. Isang tingin na tila humuhukay sa kaluluwa ng kabit. Pinsan ka nga ba talaga, Chloe? Tanong ni Maya. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim na tila isang labaha. O isa ka lang basurang pinulot ni Dex sa kalsada para itago ang sarili niyang baho? Tandaan mo ito, ang anumang ninakaw ay hinding-hindi magiging pag-aari kailanman. At sa oras na matapos ako, ikaw at si Dex ang unang makakaramdam kung paano mawalan ng lahat. Napaatras si Chloe. Ang kanyang mukha ay namutla sa matinding takot. Hindi niya inasahan ang ganitong katapangan mula sa isang babaeng akala niya ay gulay na sa higaan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang mabilis siyang lumabas ng silid. Hindi makayanan ang bigat ng presensya ni Maya. Sa gitna ng tensyong yon, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Admi. May dala siyang 2 maliliit na bundle na nakabalot sa asul at kulay rosas na kumot. Ang kanyang mukha ay lumambot nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Maya. Maya, oras na para makilala mo sila ng mas malapit, sabi ni Admi habang maingat na inilalagay ang kambal sa tabi ng kanilang ina. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maya ang init ng balat ng kanyang mga anak. Ang kanilang maliliit na daliri ay tila humahawak sa kanyang puso, nagbibigay ng isang uri ng lakas na hindi kayang tapatan ng anumang galit. Ina ako, bulong niya sa kanyang sarili, habang ang mga luha ng tunay na kaligayahan ay dahan-dahang pumatak. At dahil sa inyo, hinding-hindi ako susuko. Habang dinadama ni Maya ang pag-ibig ng kanyang mga anak, sa lobby ng ospital ay may isang lalaking nakasuot ng luma ngunit malinis na barong ang nagtatanong sa reception desk. Isang lalaking may mga matang tila pamilyar, naghahanap sa pangalang Maya Briggs. Sino ang estrangherong ito na matagal nang nawala sa buhay ni Maya? Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Dex sa loob ng kwarto. Wala si Maya sa kanyang kama. Narinig ni Dex ang isang malakas at seryosong boses mula sa loob ng banyo. Isang boses na hindi tunog may sakit, kundi tunog ng isang taong may kausap sa telepono at nag-uutos tungkol sa isang legal na hakbang. Siguraduhin mong hindi nila makukuha ang titulo, Attorney Santos. Ako ang may-ari ng lahat ng iyon, nanigas si Dex sa kanyang kinatatayuan. Ang ballpen na hawak niya para sa pekeng transfer of rights ay nalaglag sa sahig na lumikha ng isang matunog na ingay sa katahimikan ng silid. Paano ipapaliwanag ni Maya ang kanyang biglang paggaling? At anong gagawin ni Dex ngayong alam na niyang ang kanyang biktima ay muling nagising na may matalas na pangil? Mabilis na pinulot ni Dex ang nalaglag na ballpen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ang kanyang pandinig ay nakatutok sa pinto ng banyo. Ang boses na narinig niya ay hindi ang boses ng isang may sakit. Ito ay ang boses ng isang babaeng may kontrol, isang boses na tila nagmula sa impyerno para maningil ng utang. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Maya. Ang kanyang buhok ay medyo gulo at ang kanyang balat ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang kinang. Nang makita niya si Dex na nakatayo sa gitna ng silid, agad na bumalik ang kanyang mukha sa pagiging malabo at lito, ang maskara ng isang biktima. Dex, bakit ka nandyan sa sahig? Mahinang tanong ni Maya. Ang boses ay muling naging marupok. Sino? Sino ang kausap mo sa loob, Maya? Tanong ni Dex. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tila naghahanap ng anumang butas sa pagpapanggap ng kanyang asawa. Narinig kitang may binabanggit na abogado. At, Attorney Santos,
Sino yun? Isang munting nangiti ang muntik ng sumilay sa mga labi ni Maya. Ngunit agad niya itong pinigilan. Abogado? Dex, baka nag-hallucinate ka lang dahil sa puyat. Ang kausap ko lang sa loob ay ang sarili ko. Nagdarasal ako. Sabi ko, kailangan kong mabawi ang lahat ng lakas ko para sa mga anak natin. Siguro ay narinig mo ang pangalan ng santo, si San Antonio, ang patron ng mga nawawalang bagay. Hindi nakaimik si Dex. Gusto niyang maniwala dahil mas madali para sa kanyang plano kung talagang baliw o mahina ang asawa. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib na nagsasabing nagbabago na ang ihip ng hangin. Sa mga sumunod na araw, ang lamat sa kanilang relasyon ay tila isang pader na unti-unting nagkakagulo. Sinimulan ni Maya ang kanyang tahimik na operasyon. Sa tuwing wala si Dex, sa tulong ni Nurse Lita, isa-isang itinatago ni Maya ang kanyang mga mahahalagang alahas at ang maliit na halaga ng pera na nasa kanyang pitaka patungo sa isang ligtas na lalagyan na itinatago ni Lita sa locker room. Alam ni Maya na bawat hiyas na kanyang itinatago ay isang sandata laban sa kahirapang gustong iwan sa kanya ni Dex. Isang hapon, pumasok si Dr. Admi para sa regular na check-up. Eksaktong nandoon si Dex na pilit na pinapipirma si Maya sa isang medical release form na sa katotohanan ay isang dokumento para sa pag-claim ng insurance money. Mr. Briggs, mukhang masyado kang nagmamadali para sa mga papel na yan. Seryosong sabi ni Admi, ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pagitan ni Dex at Maya. Ang pasyente ko ay kailangan ng pahinga, hindi ng stress mula sa mga dokumentong legal. Doktor ka lang dito, Admi. Huwag kang makialam sa usaping pamilya namin. Bulyaw ni Dex. Ang kanyang pagtitimpi ay unti-unti nang nauubos. Asawa ko siya at alam ko ang mabuti para sa kanya. Ang mabuti para sa kanya ay ang hindi mapilitan sa mga bagay na hindi niya lubos na nauunawaan sa ngayon. Sagot ni Admi, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Lumapit siya kay Dex. Ang agwat ng kanilang mga muka ay sapat na para maramdaman ng huli ang matinding babala. Nakita ko kayo ni Chloe sa hallway nung isang gabi, Dex. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Namutla si Dex at hindi na nakasagot. Mabilis siyang lumabas ng silid, iniwan ng isang tensyon na tila kuryenteng gumagapang sa paligid. Nang tumahimik ang paligid, lumapit si Maya sa mga anak niya na dinala ni Lita sa kanyang tabi. Kumuha siya ng isang malinis na bimpo na binasa ng maligamgam na tubig. Sa bawat pagpunas niya sa maliliit na mukha ng kanyang kambal, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang bawat patak ay tila isang bautismo ng pait at pagmamahal. Patawarin niyo si Mami. Bulong niya sa mga sanggol. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Didiligin ko ang kinabukasan niyo ng mga luhang ito para hindi niyo na kailanman kailangang maranasan ang kataksilan ng sarili niyong ama. Ito ang kanyang gintong sandali, ang rurok ng kanyang pagiging ina na mas matimbang kaysa sa anumang galit. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Naalala niya ang mga huling salita ni Chloe sa kanya tungkol sa tunay na pamilya ni Dex. Mayroon nga bang ibang anak si Dex sa labas? Isang sikretong mas malalim pa sa kanilang pagtataksil? Kinabukasan, isang lalaking naka-uniforme ng courier ang pumasok sa silid. May dala siyang isang makapal na sobre na may tatak ng isang malaking bangko. Inabot niya ito kay Dex na noon ay kapapasok pa lamang. Nang buksan ni Dex ang sobre, tila nawalan siya ng lakas sa tuhod. Ang papel na hawak niya ay isang notice of foreclosure. Dahil sa hindi nababayarang utang ni Dex sa sugal at mga personal na loan, ang bahay na itinuturing ni Maya na tanging bunga ng kanyang pagsisikap ay nakatakda ng bawiin ng bangko sa loob ng 30 araw. Ano yan, Dex? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Napatingin si Dex sa kanyang asawa
Ang kanyang muka ay puno ng desperasyon at takot. Ang pader na kanyang binuo ay tuluyan na ngang gumuho at sa ilalim nito, ang lahat ng kanilang lihim ay unti-unti nang nalalantad sa liwanag. Paano ililigtas ni Maya ang kanyang bahay mula sa kasakiman ni Dex? At sino ang lalaking kanina pa naghihintay sa labas ng ospital na may dalang balitang magpapabago sa lahat? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng ospital ay tila isang malungkot na oyayi na sumasabay sa mabigat na paghinga ni Maya. Sa loob ng silid na yon, kung saan ang amoy ng disinfectant ay tila naging bahagi na ng kanyang pagkatao, isang lihim na alyansa ang dahan-dahang nabubuo sa ilalim ng mga anino. Hindi na lamang ito usapin ng paggaling, ito ay isang digmaan para sa dangal at sa kinabukasan ng dalawang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanilang mga incubator. Nang masiguro ni Nurse Lita na nakalabas na si Dex para makipagkita kay Chloe, mabilis siyang pumasok sa silid at nilock ang pinto. Kasunod niya si Dr. Admi na kahit pagod mula sa sunod-sunod na operasyon ay nananatiling matalas ang mga mata. Lumapit ang doktor kay Maya at sa pagkakataong ito, wala ang formalidad ng isang mediko. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na handang sumalo sa anumang guho. Maya, hindi na natin pwedeng patagalin ito. Mahinang simula ni Admi. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nakuha na ni Lita ang listahan ng mga utang ni Dex sa iba't ibang lending companies. Ginamit niya ang pangalan mo bilang co-maker nang hindi mo nalalaman. Kapag hindi tayo kumilos, pati ang mga benepisyo mo sa trabaho ay kukunin nila. Tumingin si Maya sa doktor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at pasasalamat. Salamat doon, Dok. Salamat, Lita. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Pakiramdam ko ay pinalilibutan ako ng mga lobo na naghihintay lang na malagutan ako ng hininga. Dahan-dahang itinaas ni Admi ang kanyang kamay at ipinatong ito sa balat ng balikat ni Maya. Isang simpleng haplos, ngunit puno ng bigat at kahulugan. Ramdam ni Maya ang init mula sa palad ng doktor. Isang init na tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanlalamig na pag-asa. Huwag kang matakot, Maya. Sabi ko sa'yo, hindi ka na mag-iisa. Bulong ni Admi, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Maya. Nakikita ko sa iyo ang katatagan na bihirang makita sa kahit sinong pasyente at dahil doon, itataya ko ang lisensya ko para masiguradong makukuha mo ang hustisyang nararapat sa iyo. Ang gintong sandaling iyon, ang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa, may sugat, ay tila nagpatahimik sa ingay ng buong mundo sa labas. Inabot ni Nurse Lita ang isang makapal na folder kay Maya. Nandyan ang mga litrato ni Dex at Chloe na kinuha ko sa parking lot, pati na rin ang mga record ng pagbisita ni Chloe na nagpapanggap na pinsan. Mayroon din akong kopya ng dokumentong pilit na pinapapirmahan sa iyo ni Aling Tessie. Nang hawakan ni Maya ang folder, tila naramdaman niya ang bigat ng bawat kataksilan. Ngunit sa gitna ng pagrerepaso nila ng mga dokumento, napatigil si Dr. Admi nang mabasa ang buong pangalan ni Aling Tessie sa isa sa mga form. Ang kanyang muka ay biglang namutla at ang kanyang panga ay tumigas. Tessie Evangelista Briggs. Pag-uulit ni Admi, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang matandang iyon. Siya ang midwife na nagrekomenda sa asawa ko na manganak sa isang mumurahing klinik sa probinsya imbes na sa ospital. Sabi niya ay, mas ligtas doon. Pero doon pala magsisimula ang bangungot ko. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tadhana ay tila may malupit na paraan ng pagtatagpi-tagpi ng mga kwento. Hindi lamang si Maya ang biktima rito. Ang pamilya ni Dex ay matagal na palang naghahasik ng pait sa buhay ng ibang tao, kabilang na ang taong nagliligtas ngayon. Kay Maya, kailangang magbayad ang lahat, Doc. Wika ni Maya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Hindi lang para sa akin, kundi para rin sa asawa mo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano,
Isang marahas na pagpihit ng doorknob ang bumasag sa kanilang konsentrasyon. Ang pinto ay pilit na tinutulak mula sa labas. Mabilis na itinago ni Maya ang folder sa ilalim ng kanyang kumot habang si Lita ay nagkunwaring nag-aayos ng suwero. Bumukas ang pinto at iniluwa si Aling Tessie. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Nurse Lita na tila isang lawi na may nahuling biktima. Nakita ng matanda ang dulo ng folder na hindi lubusang naitago ni Lita sa likod nito bago pa man ito maipasa ng tuluyan kay Maya. "Anong itinatago mo riyan, nurse?" Ang boses ni Aling Tessie ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan. "Bakit nakalak ang pinto? May ginagawa ba kayong masama sa manugang ko?" Mabilis na humakbang ang matanda patungo kay Lita. Ang kanyang kamay ay nakaduro, habang ang kabilang kamay ay pilit na inaagaw ang folder. "Ibigay mo sa akin yan, magnanakaw kayo. Binabayaran kayo ni Maya para lokohin ang anak ko, no?" Nanlaki ang mga mata ni Maya habang nakahiga. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Kung makuha ni Aling Tessie ang folder na yon, masisira ang lahat ng kanilang plano bago pa man ito makapagsimula. Anong lihim ang itinatago ni Aling Tessie sa ilalim ng kanyang kama na kasing dilim ng kanyang budhi? At magagawa kaya ni Dr. Admi na manatiling kalmado ngayong alam na niyang ang taong pumatay sa kanyang pangarap ay nasa harap niya lang? "Ibigay mo sa akin ang folder na yan, nurse. Huwag niyo akong lolokohin. Alam kong may itinatago kayo laban sa anak ko." Ang boses ni Aling Tessie ay tila isang matalas na lagari na pilit pumuputol sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila mga bulating pumupulupot sa galit habang pilit na inaagaw ang folder mula sa nanginginig na kamay ni Nurse Lita. Ngunit bago pa man madampian ng matanda ang mga dokumento, isang malaki at matibay na kamay ang humarang sa kanya. Ang folder na ito ay pag-aari ng ospital. "Aling Tessie, ito ay naglalaman ng mga confidential medical records ng aking pasyente." Ang boses ni Dr. Admi ay kasing lamig ng bakal, punong-puno ng awtoridad na tila isang pader na hindi matitibag. Ang pag-agaw nito ay isang seryosong paglabag sa batas ng ospital. "Gusto niyo bang tawagin ko ang security para ilabas kayo rito?" Napaurong ang matanda. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa tindi ng pagkapahiya at takot. Alam niyang hindi niya kayang tapatan ang kapangyarihan ng doktor. Kaya naman, mabilis siyang nagsuot muli ng kanyang maskara ng pagiging biktima. "Pasensya na, Dok. Nag-aalala lang naman ako sa manugang ko." Pagdadahilan niya habang iniayos ang kanyang laylayan ng damit. "Baka kung ano na ang pinagagawa niyo sa kanya habang tulog siya." Makalipas ang ilang araw, ang sandali ng paglisan sa ospital ay dumating. Ito ang araw na matagal nang pinaghandaan ni Maya. Nakaupo siya sa isang wheelchair. Ang kanyang kambal ay maingat na hawak ni Nurse Lita sa kanyang tabi. Paglabas nila sa pinto ng Harlow Hospital, ang init ng sikat ng araw ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang laban ay hindi na sa loob ng malamig na ward, kundi sa mismong bahay na siya ang nagpundar. Pagdating sa kanilang tahanan, ang bawat sulok ng bahay ay tila bumulong ng pait kay Maya. Ang mga kortinang siya ang pumili ay maalikabok na. Ang mga halamang inalagaan niya ay tuyot na. Ngunit ang mas masakit ay ang makita ang mga gamit ni Chloe na nakakalat sa sofa. Tila ba matagal na itong naninirahan doon. "Hon, magpahinga ka muna. Kami na ni Mama ang magluluto ng hapunan para sa celebration ng pagbabalik mo," wika ni Dex. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Maya. Sa kusina, narinig ni Maya ang kalansing ng mga sandok at ang mahinang bulungan ng mag-ina. Alam niyang hindi ito selebrasyon. Ito ay isang pagtitipon ng mga buwitre. Pinilit ni Maya na tumayo at dahan-dahang naglakad patungo sa hapagkainan. Ang kanyang bawat hakbang
ay tila isang pagtitiis sa sakit ng kanyang mga tahi. Ngunit mas matindi ang sakit sa kanyang puso. Nakahain ng paborito niyang ulam, ngunit para kay Maya, ang amoy nito ay tila amoy ng nabulok na karne. Naupo sila at sa gitna ng katahimikan, tumingin si Aling Tessie kay Maya nang may mapanuring mga mata. Maya, anak, ngayong nandito ka na, kailangan na nating pag-usapan ang tungkol sa mga utang. Simula ng matanda, ang boses ay tila isang malambot na bitag. Alam mo naman, halos maubos ang pera ni Dex sa pagpapagamot sa'yo. Baka naman pwedeng pirmahan mo na yung mga papeles sa bangko bukas para hindi tayo mapalaya sa sarili nating bahay. Tumingin si Maya sa kanyang biyanan. Pagkatapos ay kay Dex na abala sa pagkain at hindi makaimik. Isang munting ngiti ang namutawi sa mga labi ni Maya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Bago tayo kumain, gusto ko munang magpasalamat sa Panginoon. Wika ni Maya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may kakaibang bigat. Yumuko ang lahat. Pinagdaop ni Maya ang kanyang mga kamay. Panginoon, salamat sa pagkakataong muli akong makauwi sa bahay na ito. Salamat sa aking asawa at biyenan na nag-alaga sa akin sa paraang sila lang ang nakakaalam. Hiling ko po na bigyan niyo ng katarungan ang bawat pisong nawala, ang bawat luhang pumatak, at parusahan ang mga taong gumamit sa iyong pangalan para sa kanilang kasakiman. Naway ang hapunang ito ang maging simula ng paglalantad sa lahat ng lihim na nakatago sa dilim. Amen. Nang imulat ni Maya ang kanyang mga mata, nakita niya ang pamumutla ni Dex at ang pagkataranta sa mga mata ni Aling Tessie. Ang panalangin ni Maya ay hindi isang pasasalamat. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Bakit ganyan ka magsalita, Maya? Parang may pinatatamaan ka. Tanong ni Dex. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala naman hon. Kumain na tayo. Baka lumamig ang ulam. Sagot ni Maya habang dahan-dahang sumusubo ng kanin. Bawat nguya niya ay tila isang pagtikim sa tamis ng kanyang nalalapit na paghihiganti. Pagkatapos ng hapunan, habang ang lahat ay naghahanda na sa pagtulog, isang marahas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ay hindi mula sa isang kaibigan. Ito ay isang katok na puno ng pagmamadali at awtoridad. Dahan-dahang binuksan ni Dex ang pinto. Isang estrangherong lalaki ang nakatayo sa dilim. Ang anino nito ay mahaba at nakakatakot sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang lalaki ay may hawak na isang lumang kwintas na may pendant na pamilyar kay Aling Tessie. Ang kwintas na ninakaw mula sa asawa ni Dr. Admi, 10 taon na ang nakalilipas. Nandito ba si Tessie Evangelista? Ang boses ng lalaki ay tila isang hatol mula sa nakaraan. May kailangan siyang bayaran na hindi kayang bayaran ng pera. Sino ang estrangherong ito na tila may dalang susi sa pinakamadilim na lihim ng pamilya Briggs? At paano gagamitin ni Maya ang pagkakataong ito para tuluyang wasakin ang mga taong sumira sa kanyang buhay? Ilabas mo ang asawa mo, Dex. Huwag kang magtago sa likod ng saya ng nanay mo. Pagkatapos mong limasin ang ipon namin para sa peking recruitment mo, akala mo ba makakalimutan ko ang mukha mo? Ang boses na yon ni Mang Nestor, isang lalaking tila kasing tanda na ng pait ng mundo, ay yumanig sa mga dingding ng bahay ni Maya. Nakatayo si Maya sa gilid ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kahoy na hawakan habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na ngayoy tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang pagbabasag sa huling maskara ni Dex. Mang Nestor, please, huwag dito. May sakit ako sa loob. Pabulong na pagsusumamo ni Dex. Ang kanyang boses ay puno ng desperation. May sakit? Ang asawa mong si Maya ang nagpakamatay sa trabaho habang ikaw ay nilulustay ang pera ng ibang tao?
Wala kang hiya, Dex. Ang marahas na paghampas ng kamay ni Mang Nestor sa pader ay lumikha ng isang tunog na tila isang babala ng paparating na unos. Sa gitna ng kaguluhang ito, biglang lumabas si Chloe mula sa kusina. Suot ang isa sa mga mamahaling robe ni Maya. Wala na ang pagpapanggap na pinsan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita at puot. Ano ba, Dex? Paalisin mo na yang matandang yan. Ang ingay-ingay. Hindi ako makapag-relax. Napatitig si Maya kay Chloe. Ang kawalang hiyaan ng babaeng ito, sa loob mismo ng kanyang bahay, ay tila isang apoy na sumunog sa huling hibla ng kanyang pasensya. Dahan-dahang humakbang pababa si Maya. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang pag-akyat niya patungo sa kanyang muling pagsilang. Hindi na siya nanginginig. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa awtoridad na matagal niyang kinalimutan. Sino ang pinapaalis mo sa bahay ko, Chloe? Ang boses ni Maya ay kalmado, ngunit kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Napatigil ang lahat. Si Dex ay tila nakakita ng multo. Si Aling Tessie naman, na kanina pa nakatago sa likod ni Dex, ay napahawak sa kanyang dibdib. Maya, Hon, bumalik ka na sa kwarto. Stress lang ito. Pilit na pag-amo ni Dex, ngunit hindi siya makalapit. Huwag mo akong hawakan, Dex, sabi ni Maya habang itinataas ang kanyang kamay. Mang Nestor, pasok po kayo. Maupo po kayo sa sofa na binili ko gamit ang sarili kong pera, hindi ang perang ninakaw ng asawa ko sa inyo. Ang tensyon sa loob ng sala ay tila isang kwerdas na handa ng mapatid. Nagpalitan ng masasakit na salita sina Chloe at Dex. Isinisisi ni Chloe kay Dex ang lahat ng kamalasan dahil hindi pa nito makuha ang pera ni Maya, habang si Dex naman ay pilit na pinatatahimik ang kabit dahil sa takot na tuluyang lumayas si Maya at wala na silang pagkunan ng panggastos. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, naramdaman ni Maya ang isang matinding pagkasuklam. Ito ang pamilyang inalayan niya ng kanyang buhay, mga taong nag-aaway para sa mga bagay na hindi naman sa kanila. Enough! Sigaw ni Maya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Mag-impake na kayo, Chloe. At ikaw, Dex. Tapos na ang laro. Dahil sa tindi ng hiya, galit at desperasyon, tila nawala sa katinuan si Dex. Nakita niya ang kanyang buong mundo na gumuho, ang bangko na kukunin ng bahay, ang mga taong niloko niya na naniningil na, at ang asawang akala niya ay kontrolado niya. Humakbang siya ng mabilis patungo kay Maya, ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Anong sabi mo? Lalayasan mo ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Pagkatapos kitang alagaan sa ospital? Dinuro ni Dex si Maya. Ang kanyang binto ay tila isang hayop na handang manakmal. Wala kang pupuntahan. Akin ang lahat ng ito. Akin ka. Inamba ni Dex ang kanyang kamay para itulak si Maya, isang marahas na pagkilos na naglalayong ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa man madampian ng mga daliri ni Dex ang balat ni Maya, bumukas ang pintuan ng bahay ng may matinding puwersa. Si Dr. Admi ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit na tila isang bagyong handang manalasa. Sa isang mabilis na pagkilos, sinalo ni Admi si Maya bago pa man ito tuluyang matumba dahil sa pagtulak ni Dex. Maingat niyang inalalayan ang babae. Ang kanyang mga braso ay tila isang ligtas na kuta sa gitna ng kaguluhan. Huwag mong susubukan na saktan siya muli, Dex. Ang boses ni Admi ay mababa, ngunit puno ng panganib. Dahil sa oras na gawin mo yon, hindi lang ang bangko ang kukuha sa'yo, kundi ang mismong batas na binaluktot mo. Nakalubog ang lahat sa katahimikan, maliban sa tunog ng malakas na paghinga ni Dex at ang ulan na nagsimulang bumuhos sa labas. Sa gitna ng yakap ni Admi, naramdaman ni Maya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, napansin ni Maya ang kakaibang kilos ni Aling Tessie. Ang matanda ay mabilis na pumasok sa kanyang silid,
at narinig ang kalansing ng mga susi at ang tila pagkaladkad ng isang mabigat na bagay sa ilalim ng kama. Ano ang itinatago ni Aling Tessie sa ilalim ng kanyang higaan na tila mas mahalaga pa kaysa sa kaligtasan ng kanyang sariling anak? At hanggang kailan kayang protektahan ni Dr. Admi si Maya bago ang mga lihim ng nakaraan ay tuluyang sumabog sa kanilang harapan? Wala na akong pera, ma. Huwag ka namang dumagdag sa isipin ko. Kung may sakit ka, uminom ka ng tubig at matulog. Hindi yung kung ano-ano ang hinihingi mo sa akin. Ang malupit na boses ni Dex ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng bahay, tila isang malakas na hampas na nagpatahimik maging sa huni ng mga kuliglig sa labas. Sa loob ng kanyang madilim at mainit na silid, nakahiga si Aling Tessie. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng manipis na kumot. Ang kanyang mga ubo ay tuyot at masakit. Tila may mga tinik na kumakamot sa kanyang lalamunan sa bawat paghinga. Narinig ni Aling Tessie ang marahas na pagbukas at pagsara ng pinto ng aparador sa kabilang kwarto. Alam niya ang tunog na yon. Si Dex, ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki, ang sentro ng kanyang mundo, ay abala sa paghahanap ng anumang mahahalagang bagay na pwede pang maibenta o maisangla. Walang pakialam ang anak kung ang kanyang ina ay hindi na makabangon o kung ang lagnat nito ay sapat na para itong igupo. Ang bawat butil ng rosaryo na hawak pa rin ni Aling Tessie ay tila nagiging mabigat na bato. Naalala niya kung paano niya konsintihin ang bawat kamalian ni Dex, kung paano niya ituring na basura si Maya para lamang iangat ang kanyang anak. Ngayon, sa gitna ng kanyang kahinaan, ang anino ng kanyang mga ginawa ay tila mga multong bumabalik para siya ay sakalin. Isang dahan-dahang pagpihit ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Inakala niya na si Dex iyon, na marahil ay nagbago ang isip nito at dinalhan siya ng gamot. Ngunit ang aninong pumasok ay mas matangkad, mas mahinhin ang bawat hakbang. Si Maya. May dalang tray si Maya. Ang usok mula sa mainit na lugaw ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na silid. Walang imik na lumapit si Maya sa tabi ng kama. Inilapag niya ang pagkain sa maliit na mesa at dahan-dahang inalalaya ng biyenan na makaupo. Bakit? Bakit mo ito ginagawa, Maya? Mahinang tanong ni Aling Tessie. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng basag na kristal. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos naming ituring kang kaaway. Hindi sumagot si Maya ng mabilisan. Kumuha siya ng isang kutsara ng lugaw, maingat itong hinipan, at initapat sa mga labi ng matanda. Kumain na po kayo, Aling Tessie. Kailangan nyo ng lakas para gumaling. Ang bawat subo ni Aling Tessie ay tila may kasamang pait ng pagsisisi. Pinagmamasdan niya ang mukha ni Maya, ang babaeng pinagkaitan niya ng kalinga, ang asawang hinayaan niyang lokohin ng kanyang anak. Sa bawat dampi ng maligamgam na tubig sa kanyang tuyong labi, mula sa basong hawak ni Maya, nararamdaman ni Aling Tessie ang unti-unting pagguho ng kanyang pride. Ang gintong sandaling iyon, ang tahimik na pag-aalaga ng isang taong sinaktan mo sa taong nanakit sa kanya, ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang kabutihan ni Maya ay tila isang salamin na nagpapakita sa matanda kung gaano kadilim ang kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat patak ng luha na dahan-dahang gumulong mula sa kulubot na mata ni Aling Tessie ay hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Patawarin mo ako, anak. Ang bulong ni Aling Tessie ay halos hindi marinig, ngunit sapat na para patigilin ang kamay ni Maya. Nabulag ako. Nabulag ako sa pagmamahal sa anak ko na hindi naman pala marunong magmahal pabalik. Sa gitna ng emosyonal na pag-amin na iyon, isang malakas na tunog ng mga sirena ang unti-unting lumalapit sa kanilang bahay. Ang asul at pulang ilaw ay tumatagos sa mga siwang ng bintana. Tila mga kidlat na nagbababala ng katarungan. Narinig ni Maya ang mabilis at magulong hakbang ni Dex sa sala. May mga kalansing ng mga kagamitang nabubuwag.
at ang malakas na pagbukas ng pinto sa likuran. Ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad ng mabilis sa semento at ang boses ng isang opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Dexter Briggs! Lumabas ka riyan ng nakataas ang mga kamay. Mayroon kaming warrant of arrest para sa'yo sa kasong estafa at pagnanakaw. Nabitawan ni Maya ang baso ng tubig na lumikha ng isang malaking basang marka sa sahig. Napatingin siya kay Aling Tessie na ngayon ay napahagulgol na lamang sa tindi ng hiya at takot. Ang huling panalangin ng matanda ay tila hindi na tungkol sa pera, kundi tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak na siya rin mismo ang sumira sa pamamagitan ng maling pagkonsinti. Paano haharapin ni Maya ang huling pagbagsak ng lalaking minahal niya? At ano ang gagawin niya kapag ang mga ebidensyang itinago ni Aling Tessie sa ilalim ng kama ay tuluyan ng nalantad sa mga awtoridad? Ang dilim ng gabi ay tila naging isang buhay na nilalang na bumabalot sa bawat sulok ng bahay, kasabay ng nakasisilaw na asul at pulang ilaw na nagmumula sa mga sasakyan ng pulis. Sa loob, ang bawat hininga ni Dex ay tila isang nakakabinging ugong ng takot at desperasyon. Alam niya ang tunog ng mga posas, alam niya ang dulo ng kanyang mga maling desisyon. Hindi niyo ako mahuhuli, hindi ako mabubulok sa kulungan. Ang sigaw ni Dex ay tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid kung nasaan ang kambal. Si Chloe, na kanina lang ay nangangako ng katapatan, ay nakita na ang pagkakataong iligtas ang sarili. Kinuha nito ang kanyang bag at mabilis na tumakbo patungo sa likurang pinto. Hindi man lang nilingon ang lalaking minsan niyang tinawag na mahal. Ang pagtataksil ni Chloe ay tila huling pako sa krus ni Dex. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng bagyo. Dex, huwag! Ang mga bata! Ang sigaw ni Maya ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ngunit ang desperasyon ay nagpabulag kay Dex. Kinuha niya ang baby carrier kung nasaan ang dalawang sanggol. Para sa kanya, ang kanyang sariling mga anak ay hindi na bunga ng pag-ibig, kundi mga shield o ransom para makatakas sa mga awtoridad. Mabilis siyang lumabas sa pinto sa likod, tinatahak ang masukal at maputik na daan patungo sa isang lumang bodega sa dulo ng kanilang lote. Dexter! Ibalik mo ang mga bata! Ang boses ni Dr. Admi ay puno ng awtoridad habang mabilis siyang sumusunod, kasunod si Maya na kahit mahina pa ang katawan ay tila hinila ng isang mahiwagang lakas para protektahan ang kanyang mga supling. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng mas malakas. Ang bawat patak ay tila mga karayom na tumutusok sa balat. Sa loob ng lumang bodega, ang amoy ng nabulok na kahoy at kalawang ay tila sumasakal sa paligid. Huminto si Dex sa gitna. Ang carrier ng mga bata ay hawak niya ng mahigpit, habang ang kanyang likod ay nakasandal sa isang tumpok ng mga lumang kagamitan. Huwag kayong lalapit! Isang hakbang pa, at hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa mga batang ito. Ang banta ni Dex ay nagpatigil kay Maya at Admi sa may pintuan. Nanginginig ang mga binti ni Maya, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa carrier. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay tawag para sa kaligtasan ng kanyang kambal. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, ang kanyang mga palad ay nakabukas, bilang tanda ng pagsuko. Dex, tumingin ka sa akin. Ang boses ni Maya ay kalmado, ngunit may lalim na tila isang dagat na handang lumamon. Ang mga batang yan ay dugo at laman mo. Sila ang tanging bagay na dalisay sa buhay mo. Gusto mo bang ang huling alaala nila sa ama nila ay ang paggamit sa kanila bilang panangga sa iyong mga kasalanan? Wala na akong pakialam. Wala na akong lahat. Kinuha niyo na ang lahat sa akin. Ang bulyaw ni Dex, ang kanyang mga luha ay humahalo sa basang mukha. Sa isang sandali ng katahimikan, tila tumigil ang mundo. Ang iyak ng isa sa mga sanggol
ay umalingaw sa loob ng bodega. Isang maliit, marupok, at inosenteng tunog na tila humihihingi ng saklolo. Ang iyak na yon ay tila isang kuryenteng gumising sa natitirang katinuan ni Maya. "Ina ako, Dex!" Ang sigaw ni Maya ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong bodega. "Maari mong kunin ang bahay, ang pera, at ang lahat ng pinaghirapan ko, pero hinding-hindi mo kukunin ang buhay ng mga anak ko. Hindi mo ako matatalo dahil ang pag-ibig ng isang ina ay mas matimbang kaysa sa kahit anong takot na nararamdaman mo." Ang bawat salita ni Maya ay tila mga sampal ng katotohanan sa mukha ni Dex. Dahan-dahang nanghina ang mga kamay ng lalaki. Ang carrier ay unti-unting bumababa habang ang kanyang mga tuhod ay bumigay sa tindi ng pagkapahiya at pagod. Napaluhod siya sa maputik na sahig, humahagulgol na parang isang batang nawawala. Mabilis na kinuha ni Admi ang pagkakataon para lapitan si Dex at maingat na kinuha ang mga bata mula sa carrier. Habang si Maya ay mabilis na yumakap sa kanyang mga supling, tila ba ayaw na niyang bitawan ang mga ito kailanman. Ngunit sa gitna ng kanilang kaginhawaan, isang malakas na tunog ng pagputok ang yumanig sa loob ng bodega. Ang tunog ay nagmula sa dulo ng pasilyo, isang bala na tumama sa isang luma at kalawanging tangke ng gas na nagdulot ng isang maliit na pagsabog ng apoy at makapal na usok. Ang bodega ay nagsimulang lamunin ng liwanag at panganib. Nasaan ang mga pulis? Bakit may nagpaputok ng baril sa gitna ng gulo? At sapat ba ang lakas ni Dr. Admi para mailabas ang mag-ina bago tuluyang gumuho ang lumang gusali sa kanila? Ang makapal na usok mula sa nasusunog na bodega ay tila isang madilim na tabing na unti-unting hinahawi ng malamig na hangin ng madaling araw. Sa labas ng nagbabagang gusali, nakaupo si Maya sa damuhan, mahigpit na nakayakap sa kanyang dalawang anak na himalang ligtas at mahimbing na natutulog sa kabila ng kaguluhan. Sa kanyang tabi, si Dr. Admi ay humihingal. Ang kanyang mga braso ay may mga paso mula sa pagligtas sa kanila. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Maya nang may hindi masabing ginhawa. Sa di kalayuan, nakita ni Maya ang anino ni Dex na pilit isinasakay sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang mga posas sa kanyang mga kamay ay lumikha ng isang matunog na kalansing sa bawat paglaban niya. Wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Tanging ang nanlalaking pupil ng isang taong huli na sa sarili niyang bitag ang natira. Lumipas ang ilang buwan. At ang amoy ng disinfectant ng ospital ay napalitan ng formal at malamig na amoy ng lumang kahoy at papel sa loob ng silid ng hukuman. Ito ang araw ng huling paghatol. Nakasuot si Maya ng isang simpleng puting bestida, isang kulay ng muling pagsilang. Sa kabilang panig, si Dex ay nakaupo ng nakayuko. Ang kanyang buhok ay gulo at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. Ang bawat hakbang ni Aling Tessie patungo sa witness stand, gamit ang kanyang wheelchair, ay tila isang mabigat na tunog ng orasan na nagbibilang ng katapusan ni Dex. Ang matanda ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nang itaas niya ang kanyang kanang kamay para manumpa, nakita ng lahat ang panginginig ng kanyang mga daliri. "Sasabihin ko ang lahat!" Ang boses ni Aling Tessie ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw sa buong korte. Tumingin siya kay Dex ng may pait at pagkatapos ay kay Maya ng may matinding pagsisisi. "Ang anak ko, si Dexter, siya ang nagplano ng lahat. Pinilit niya akong kopyahin ang pirma ni Maya. Ginamit niya ang pera para sa kanyang mga bisyo at para sa babaeng si Chloe. Ako ang saksi sa bawat gabi na binalak niyang iwan ang asawa niya kapag nakuha na ang lahat ng ari-arian nito." Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Napasigaw si Dex, "Ma, anong ginagawa mo? Traidor ka!" Ngunit ang malakas na paghampas ng martilyo ng hukom sa mesa ay mabilis na nagpatahimik sa kanya. Ang hatol ay mabilis at walang kasing pait para kay Dex.
12 taon sa bilangguan para sa estafa, falsification of documents, at child endangerment. Nang basahin ng hukom ang sentensya, naramdaman ni Maya ang unti-unting pagtanggal ng isang mabigat na tanikala na matagal nang nakagapos sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng katarungan ay tila isang malinis na tubig na humuhugas sa bawat dumi ng kataksilan. Matapos ang hearing, habang inilalabas si Dex ng mga gwardya, huminto siya sa harap ni Maya. Maya, please, patawarin mo ako para sa mga bata. Ang kanyang pagsusumamo ay tila isang tuyong dahon na walang saysay. Dahan-dahang tumayo si Maya. Wala siyang galit sa kanyang mga mata. Tanging ang matinding kapayapaan ng isang taong nakalaya na. Kinuha niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang singsing na dati ay simbolo ng kanyang pangarap, ngunit naging simbolo ng kanyang pagdurusa. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa ng korte, sa harap mismo ni Dex. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa kahoy ay tila huling tuldok sa kanilang kwento. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong marunong tumingin sa kanilang pagkakamali, Dex. Ngunit ang katarungan ay para sa mga taong biktima ng iyong kasakiman. Wika ni Maya, ang boses ay matatag at puno ng dignidad. Ang singsing na ito ay hindi na akin. Gaya ng pag-ibig ko sa iyo, ito ay wala ng halaga. Lumabas si Maya sa korte kung saan naghihintay si Dr. Admi sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Hawak ni Admi ang 2 stroller ng kambal. Ang munting ng ngiti sa mga labi ng doktor ay tila isang pangako ng bagong simula. Tapos na ang lahat, Maya, sabi ni Admi habang iniaabot ang isang sobre sa kanya. Nakuha na natin ang lahat ng ebidensya laban kay Chloe. Hindi na siya makakabalik pa sa buhay niyo. Binuksan ni Maya ang sobre, ngunit hindi ang tungkol kay Chloe ang nahanap niya roon. Ito ay isang tiket ng bus patungo sa probinsya ng kanyang ina. Isang lugar kung saan ang hangin ay sariwa at ang mga lihim ay walang puwang. Isang munting piraso ng papel na nagsisilbing pintuan patungo sa isang buhay na malayo sa pait ng Maynila. Nang hawakan ni Maya ang tiket, naramdaman niya ang munting kaba sa kanyang dibdib. Ito na nga ba ang tamang hakbang? At ano ang mga salitang gustong sabihin ni Dr. Admi na tila laging nakabara sa kanyang lalamunan sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata? Ang huling tanawin ni Maya bago sumakay sa bus ay ang malayo at madilim na gusali ng kulungan, habang sa kanyang kabilang panig ay ang malawak at asul na langit na tila nag-aanyaya sa kanya na muling lumipad. Ang bawat pagsikat ng araw sa dalampasigan ng maliit na bayan sa Antique ay tila isang mainit na haplos na nagpapagaling sa bawat latay ng nakaraan sa kaluluwa ni Maya. Malayo na siya sa mausok na hangin ng Maynila, malayo sa mga sterile na pader ng ospital, at higit sa lahat, malayo sa mga anino ng kataksilan na minsang gumapos sa kanyang paghinga. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa buhanginan ay tila isang banayad na oyayi na pumapawi sa lahat ng ingay ng galit at pait. Nakatayo si Maya sa tapat ng kanilang lumang bahay. Pinagmamasdan ng kanyang kambal, si Gabriel at si Gabriel, na masayang naglalaro sa ibabaw ng isang makulay na banig sa ilalim ng puno ng nara. Ang kanilang malulusog na braso at binti, ang kanilang malilinis na tawa, ay ang pinakamagandang tanawin na hindi kailanman kayang bayaran ng lahat ng gintong nawala sa kanya. Sa bawat munting kilos ng kanyang mga anak, nararamdaman ni Maya ang katuparan ng kanyang pagiging ina. Siya ay buo na, hindi dahil sa isang lalaki, kundi dahil sa sarili niyang lakas. Isang pamilyar na bulto ng tao ang dahan-dahang lumitaw mula sa dulo ng kalsadang lupa. Ang bawat hakbang nito ay kalmado. Ang bawat kilos ay puno ng kapanatagan. Si Dr. Admi, hindi na ito ang doktor na may suot na puting gown at stethoscope. Nakasuot siya ng simpleng linen na polo. Ang kanyang buhok ay medyo gulo sa simoy ng hangin ng probinsya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang munting kislap ng pagkakaintindihan
ang sumilay sa pagitan nila. Mukhang hiyang na hiyang ka sa buhay dito, Maya. Wika ni Admi habang lumalapit. Ang kanyang boses ay tila isang maligamgam na kape sa gitna ng malamig na umaga. Ang lalaki na nina Gabriel at Gabriel, parang kailan lang ay kasya pa sila sa isang palad ko. Sobrang peaceful dito, Admi. Dito ko naramdaman na hindi ko kailangang magmadali para lang patunayan ang halaga ko. Sagot ni Maya, isang tunay at busilak na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Salamat sa pagbisita. Akala ko ay nakalimutan mo na ang daan papunta rito. Hinding-hindi ko makakalimutan ang daan patungo sa kaisa-isang taong nagturo sa akin na ang pag-asa ay hindi namamatay, kundi natutulog lang. Makahulugang tugon ng doktor. Naupo ang dalawa sa isang kawayang bangko. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon o takot, kundi ng isang uri ng slow burn na pag-unawa. Dahan-dahang itinaas ni Admi ang kanyang kamay at inayos ang isang hibla ng buhok ni Maya na nailipad ng hangin. Ang munting haplos na yon, ang init ng dulo ng kanyang mga daliri sa balat ng noo ni Maya, ay nagdulot ng isang matamis na kuryente, isang kilig na hindi marahas, kundi banayad at ligtas. Ito ang kanilang gintong sandali, ang pag-amin ng dalawang pusong parehong nadurog, ngunit ngayon ay dahan-dahang nagbubuo muli sa piling ng isa't isa. Nagpadala ng sulat si Aling Tessie. Pagbabahagi ni Maya, ang kanyang boses ay kalmado. Hinihingi niya ang huling kapatawaran ko. Sabi niya, gusto niyang makita ang kambal bago man lang siya tuluyang manghina. Pinatawad ko na siya, Admi, hindi dahil sa karapat-dapat siya, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong bigat sa bagong buhay ko. Tumango si Admi. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Iyan ang tunay na lakas, Maya. Ang pagpili sa kapayapaan kaysa sa paghihiganti. Habang lumulubog ang araw, naglalakad ang dalawa sa dalampasigan. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Tila isang obra maestra na sadyang ipininta para sa hapon na iyon. Hawak ni Maya ang kaliwang kamay ni Gabriel habang si Admi naman ay maingat na inaalalayan si Gabriel. Sa kabilang panig, ang kanilang mga anino sa buhanginan ay tila nagdudugtong, bumubuo ng isang larawan ng pamilyang hindi binuo ng dugo ng kataksilan, kundi ng pinili at dalisay na pagmamahal. Tumigil si Admi at humarap kay Maya. Kinuha niya ang isang maliit na puting bulaklak ng kalachuchi mula sa damuhan at maingat itong inilagay sa likod ng tenga ni Maya. Para sa iyong bagong simula, Maya. Bulong ni Admi, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng babae. Sana sa simula na ito, may puwang na rin para sa akin. Hindi bilang doktor mo, kundi bilang lalaking gustong sumama sa bawat paglubog at pagsikat ng araw mo. Hindi sumagot si Maya sa pamamagitan ng salita. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Admi habang pinagmamasdan ang abot tanaw. Ang bawat hapdi ng operating room, ang bawat pait ng kataksilan ni Dex, ay tuluyan ng natabunan ng tamis ng kasalukuyan. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang huling tanong ang tila lumutang sa isipan ni Maya habang pinagmamasdan ang malawak na dagat. Nakatitig siya sa isang maliit na bote na inanod ng alon sa pampang, isang bote na may lamang sulat. Kanino galing ang huling mensaheng ito na tila humahabol sa kanya mula sa nakaraan? Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig na unti-unting tumangay sa lahat ng dumi at pait ng nakaraan. Sa dalampasigan ng antik, kung saan ang bawat pagsikat ng araw ay tila isang bagong pahina ng pag-asa, ang buhay ni Maya Briggs ay hindi na lamang isang kwento ng kaligtasan, kundi isang awit ng ganap na paglaya at tagumpay. Ang bahay na kanyang itinayo sa tabi ng dagat ay hindi kasing laki ng bahay na ninakaw sa kanya noon sa Maynila. Ngunit ang bawat sulok nito ay punong-puno ng halakhak at katotohanan. Wala na ang mga lihim sa ilalim ng higaan
Wala na ang mga bulong ng kataksilan sa madidilim na pasilyo. Ang tanging naririnig ngayon ay ang masayang pagtakbo ni na Gabriel at Gabriel sa buhanginan. Ang kanilang mga tinig ay tila mga kampanilya na nagpapahayag ng kagalakan ng isang pamilyang binuo ng pagpili at hindi ng pangangailangan. Nakatayo si Maya sa kanyang hardin, pinagmamasdan ang mga rosas na namumukadkad sa ilalim ng init ng araw. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang sulat, ang mensaheng nahanap niya sa loob ng bote noon sa Pampang. Ito ay huling lihim ni Aling Tessie bago ito pumanaw sa isang pasilidad ng gobyerno. Sa liham na yon, inamin ng matanda ang lahat, hindi para humingi ng pabor, kundi para ibigay kay Maya ang huling piraso ng katarungan. Ang pag-amin na si Maya ay laging sapat, laging mahalaga, at laging tama. Pinatawad na kita, Tessie. Mahinang bulong ni Maya sa hangin. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pait. Para kay Maya, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagputol sa huling hibla ng emosyon na nag-uugnay sa kanya sa mga taong nanakit sa kanya. Sa loob ng 5 taon, hindi na niya muling nilingon si Dex. Alam niyang nabubulok ito sa bilangguan, hindi lamang sa likod ng mga rehas na bakal, kundi sa bilangguan ng sarili nitong mga maling desisyon. Ang pagpili ni Maya na huwag magtanim ng galit ay ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Siya ay payapa na dahil pinili niyang maging payapa. Isang mainit na bisig ang dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang amoy ng dagat at ng malinis na sabon ay agad na nagpakilala sa lalaking naging angkla niya sa bawat bagyo, si Dr. Admi. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi nagsimula sa isang mabulaklak na pangako, kundi sa isang tahimik na pananatili sa tabi ng isa't isa sa gitna ng dilim. Ito ay isang pag-ibig na naghilom sa dalawang kaluluwang kapwa, may peklat ng nakaraan. Iniisip mo na naman ba ang sulat na iyan? Tanong ni Admi, ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa tenga ni Maya. Hindi na, Admi, sagot ni Maya, habang dahan-dahang humarap sa kanyang asawa. Binabasa ko na lang ang huling tuldok nito bago ko tuluyang isara ang aklat. Tapos na ang kwento ng pait. Ngayon, ang kwento na nating 4 ang isusulat ko. Hinalikan ni Admi ang noo ni Maya, isang halik na puno ng paggalang, pangako at pasasalamat. Sa bawat dampi ng kanilang mga labi, sa bawat pagdaop ng kanilang mga palad, nararamdaman nila ang tibay ng isang pundasyong binuo sa katotohanan. Ang katarungan ay hindi lamang nahanap sa loob ng korte. Nahanap ito ni Maya sa bawat gabi na mahimbing siyang nakakatulog, sa bawat pagkakataon na nayayakap niya ang kanyang mga anak nang walang takot, at sa bawat pagtingin niya sa salamin kung saan nakikita niya ang isang babaeng hindi kailanman nagpatalo sa lupit ng mundo. Ang huling tanawin ng kanilang kwento ay ang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang langit ay nagkulay ginto, tila isang huling pagpupugay sa katatagan ng isang ina. Habang naglalakad ang pamilya Briggs Admi sa Pampang, ang kanilang mga yapak sa buhanginan ay unti-unting binubura ng dagat. Ngunit ang pagmamahal na nag-uugnay sa kanila ay mananatiling nakaukit sa kawalang hanggan. Ang bawat sugat ay nagiging peklat, at ang bawat peklat ay nagiging tanda ng isang digmaang napanalunan. Si Maya Briggs ay hindi na biktima. Siya ay isang ina, isang asawa, at higit sa lahat, isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng kataksilan patungo sa liwanag ng tunay na pag-ibig.